Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Dennis. Dear Kathy G, hanggang saan nga ba aabot ang paglaban para sa pangarap na inaasam? Ako nga pala si Dennis, 27 years old at nakatira sa Isabela. Bata pa lang ako, alam ko na ang gusto ko. Pero sa hirap ng buhay, tama pa ba ang mangarap? Nagsimula ang ganito kong pag-iisip sa murang edad. Ang nanay at tatay ko kasi ay mga ngalakal na mga bakal. Bote at kung ano-ano pa ang ibinibenta sa junk shop. Hindi sa nagrereklamo ako sa buhay na kinagisnan ko, Kathy, pero minsan ang hirap ding maging positibo. Sisimulan ko ang aking kwento nung unang beses akong mangarap ng mataas. Kailangan ko ba talagang gawin to? Kailangan ko ba talagang mamulot ng basura? Nakakainis talaga. Bakit kasi ang hirap mabuhay pag mahirap ka? Kung pwede lang, magpapaampo na lang ako sa ibang tao. Yung mayaman at may kotse. Tapos... Wow! Napakaangas naman nun! Ang ganda ng kotse! Kanino kaya yun? Lapitan ko nga. Ang pogi nun ah! Parang artista. Pwede kayang hawakan tong sasakyan niya? Teka, nakalayo naman na siya ng konti. Hahawakan ko lang naman eh. Wow! Napakakinis naman! At ang kintab! Balang araw, magkakaroon din ako nito at kulay red. Hoy! Bata! Huwag mo kang hawakan yung kotse ko. Pag nagasgasan yan, kulang pa yung buhay mo pambayad dyan. Ay, pasensya na po, Kuya Pogi. Ang ganda po kasi ng kotse nyo at ang angas pa. Tapos kulay red pa. Paborito kong kulay yan eh. Tumabi ka nga dyan. Nadudumihan yung sports car ko, oh. Naku, pasensya na po kayo, Kuya Pogi. Tsaka, hindi naman po porket namumulot ako ng kalakal eh. Madumi na akong bata. Malinis po ako at naliligo po ako. At, sir, sa'yo na yung kotse mo at masama mong ugali. Alis na ako. Baka maawa pa ako sa'yo. Ang yabang nun ah. Akala mo naman, siya ba ang may-ari ng mundo, ha? Pag ako yumaman, bibili ako ng madaming ganon, lahat red, at hindi magiging masama ang ugali ko. O Dennis, bakit parang sama na naman ang timpla ng umaga mo? May isang mayabang na lalaki kasi akong nakausap kanina. Niyabangan ba naman ako at sinabihan na madumi? Eh di ba madumi ka naman talaga? Alam mo, ikaw, ang sama ng ugali mo. Mukha lang ako madumi pero malinis ako. At saka mataas na ang pangarap ko ngayon. Hindi na lang ako magiging taga-kolekta ng kalakal. Magiging may-ari na ako ng isang magandang kotse at malaking bahay. Naku, asa ka pa. Eh hindi ka nga makaalis sa grade 4. Tapos, gusto mo pang maging mayaman? Managinip ka ng gising. Alam mo, ikaw, panira ka no? Maghintay ka lang, nene. Pag ako yumaman, hindi kita isasakay sa kotse ko. At hindi kita bibigyan ng paborito mong chocolate. Eh, ito naman si paring Dennis. Di ko naman mabiro. Siyempre, susuportahan kita. Basta, bibigyan mo ako ng maraming pagkain, ha? Mukha ka talagang pagkain. Tara, libre kita ng fishball. Pag umabot ng 20 itong mga bote na napulot ko. O tara na, ayos ka talaga, Dennis. Hindi ka pa mayaman pero manlilibre ka na. Nay! Tay! Nandito na po ako. Nandito na po yung pinapakuha niyong mga sirang gamit kila Aling Gina. Nay?
Asan kaya sila? Parang walang tao dito. Baka nasa likod naglilinis ng mga bote. Oh, Dennis. Hinahanap mo ba sila, nanay? Oo kuya eh. Nasaan ba sila? Andun sila sa may tindahan ni Aling Pasing. Nangungutang. Wala na kasi tayong bigas eh. Uli na nga to. Oh. Tutong na yan kuya. Kaya nga nilalagyan ko na lang ng kape para lumambot yung kanin bago ako pumasok sa palengke. Nakuha kasi akong kargador. Dagdag kita na rin para may pambili tayo ng ulam. Kuya Tinto. Oh, bakit parang nalulungkot ka? Sobrang hirap po ba natin? Kanina kasi sabi ng mayamang lalaki, ang dumi ko raw. Alam mo, Dennis, mahirap man tayo at madumi ka. Pangarapin mo na hindi tayo mananatiling mahirap habang buhay. At ikaw, hindi ka mananatiling madumi at maasim. Kuya naman eh. Hindi naman ako maasim. Oo nga no. Medyo lang naman eh. Kathy G, bata pa lang ay namulat na ako sa hirap ng buhay. Hindi ko pala nabanggit pero 7 kaming magkakapatid at ako ang nasa gitna. Ang ate at isa kong kuya ay may mga asawa na at kagaya nila nanay ay pagkakalakal din ng hanap buhay nila o kung hindi, kargador sa palengke. Si Kuya Dindo lang ang nakakatulong nila nanay sa pagtataguyod sa aming magkakapatid. Lumipas ang panahon, ay mas lalo akong nagsumikap na mag-aral hanggang sa makapagtapos ako ng high school. Sa pamamagitan ng pamumulot ng kalakal, Kathy. Hindi naging madali ang buhay ko sa eskwela dahil nabubuli ako, Kathy. Pero inisip ko na lang na hindi habang buhay ay ganito ang sitwasyon namin. Oh, Dennis, huwag mo nga titigan yung resulta ng college entrance exam mo. Hindi yan magkakatotoo kung wala kang gagawin. Nay, gusto ko talaga pumasok. Tignan niyo po, oh. Nakapasa ako sa isang magandang university. Kaso wala naman tayong perang pantuso sa pag-aaral ko. Magandang pagkakataon yan, anak. Nga pala, matanong lang kita. Ano bang pangarap mo? Pangarap ko na maiahon kayo sa hirap, Nay. Yung hindi nakape ang ulam natin. Kung di masarap na fried chicken at hindi na kailangan magtiis ng mga kapatid ko sa lumang damit ng mga pinsan namin. Naniniwala ako sa'yo, anak. Naniniwala ko na magagawa mo yan. Andito naman kami para suportahan ka. Basta tandaan mo lang na mahirap ang buhay. Lalo na kung gusto mo talagang makapagtapos. Alam ko naman po yun, Nay. Kahit ako nahihirapan para sa sitwasyon natin. Pero paano tayo aangat kung hindi ako titindig para sa pamilya natin, Nay? Titindig? Bakit? Patay na ba ako? Ginugutom ko ba kayo? Para tumayo ka? Hindi naman po ganun ang ibig kong sabihin, Tay. Gusto ko lang po natulungan kayo nila nanay at saka may scholarship naman po kaya ako kaya... Mataas din talaga yung pangarap mo, no? Hindi mo ba naisip na paano pag nasayang lang yung pera ng nanay mo na pambigay sa'yo ng baon? Dahil dyan sa ambisyon mo na yan, di sana pinambili na lang natin yung sinasabi mong masarap na ulam yan. Tony, hayaan mo na ang anak mo na mag-aral sa kolehiyo. Hayaan mo siya sa pangarap niya. Bahala nga kayo dyan sa gusto nyo. Basta hindi ako maglalabas ng kahit $5 para sa pag-aaral ng anak mo. Anak, hayaan mo na ang tatay ha. Sa loob-loob naman nun, masaya yun dahil ginugusto mong makaahon tayo sa hirap. Baka nabibigla lang kasi. Bago kasi sa kanya yan Andito naman kami ni Kuya Dindo mo. Susuportahan ka namin, anak ha.
First day of school na. Ito na yun, Lord. Makakapasok na ako sa isang sikat at malaking university. Ayos lang kaya tong suot ko? Bagong-bagong sapatos ko. Bago o bagong bigay? Oh, anong ginagawa mo dito, Nene? Ano ba? Huwag mo ako tawaging nene dito. Nina. Nina ang pangalan ko. Alam mo ikaw, masyado ka nang umaarte ha. May panina ka pang nalalaman. Eh bakit ba? Basag trip ka rin no? Gusto ko lang talagang namnamin na college na tayo. Ay, grabe thank you Dennis ha. Dahil sa'yo, nakapasa ako dito. Ayos yung kodigo mo. Reviewer, Nina. Reviewer, hindi kodigo. Ewan ko ba, paano ka nakapasok dito? Reviewer kodigo lang, di mo pa alam. Eh kasi hindi naman talaga ako matalino. Pero magaling akong volleyball player. Buti na lang coach dito yung kumpare ni Papa. Ang dami mo ng kwento. Tara na! At baka mahuli pa tayo sa klase. Kathy G, ang hirap pala talaga mag-aral pag mahirap ka. Tinuloy ko ang kolehiyo kahit may duda at walang suporta ang tatay ko sa akin. Para kasi sa kanya ay sayang lang ang pera sa pagpapaaral sa akin. Kaya lalo akong nabuhayan ng loob ng makapagtapos ako. Para patunayan sa tatay ko na kaya ko. Sinabi ko na lang din sa sarili ko na kung hindi ko to gagawin, sino ang gagawa nito para sa pamilya namin? At paninindigan ko to dahil meron akong pangarap. Ang pangarap ko ay balang araw, hindi na kami huhusgahan ng mga tao dahil lang madumi ang kamay namin sa pangangalakal, Kathy. Tumagal ng halos 2 taon ang pag-aaral ko sa kolehiyo, pero ramdam ko na kung gaano talaga kahirap ang maging working student. Sa umaga ay nag-aaral at sa gabi naman ay nagtatrabaho. Biyahe na lang sa jeep ang pahinga ko, Kathy. Naranasan ko rin ang unfair na trato ng mga tao sa katulad naming mga mangangalakal. Kahit nga sa fast food na pinagtatrabahuhan ko, ay nahuhusgahan ako ng mga kasamahan ko. Madumi ang tingin nila sa akin, pero para sa akin, hindi ako dapat magpa-apekto sa ganon dahil ang mahalaga sa akin ay nag-aaral ako at may pamilya ako na umaalalay sa akin. Ano ba naman to? Ang mahal naman ng tour na to. Saan naman ako kukuha ng 3,000? Kahit yung inipong ko nung last semester, hindi sasapat eh. Kailangan ko naman ata mag-overtime sa trabaho. Dennis! Dennis! Sandali! Sir Di Makali. Pasensya na kayo, sir. Hindi ko agad kayo narinig. Halata nga wala ka sa sarili mo. Dennis, paalala ko lang. Kailan mo balak ipasa yung project mo sa subject ko? Binigyan na kita ng 2 araw para tapusin yun ah. Gusto mo bang mawalan ng scholarship? Sir, pasensya na po talaga kayo. Pangako po, bukas matatapos ko na yun. Bigyan nyo na po ako ng konting palugit. Nako Dennis, kung hindi ka lang honor student, baka hindi na kita tinanggap sa klase ko. Palagi ka na lang nagbibigay ng palusot eh. At exact 9 a.m. tomorrow, I expect your project to be on my table. Understood? Yes sir. Thank you sir. Gutom na talaga ako. May pasok pa ako sa trabaho mamaya. Ano kayang pwede kong kainin? Mukhang masarap yung sinigang ah. Teka nga, tignan ko muna yung wallet ko. Asan na ba yun? Ito lang pala. 50? Anong mabibili ko dito? Mamamasahe pa ako ng 20 mamaya pagpasok sa trabaho. Ano pa kaya? Yung dati na lang. Basta sinigang. Ate, 2 nga pong kanin. Oh, Dennis.
Anong ulam mo ngayon? Sabaw lang ate. Parang di naman kayo sanay. Kulang na naman yung pera mo, no? O siya, 30 lahat. Huwag kang maingay ha, pero lalagyan ko na rin ng konting gulay at isang karnito ha. Naku, salamat ate ha. Hayaan mo, pag nakaluwag ako, 2 ulam na yan. Nakakapagod naman ngayon sa trabaho. Pero ang mahalaga, nakabali ako ng maaga kay boss. Thank you Lord. Nakabili pa akong fried chicken para sa kanila. Nay, Tay, nandito na po ako. O anak, andyan ka na pala. Kamusta ang eskwela mo? Masayang masaya ka ha. Nakabali po kasi ako sa boss ko at nakabili ako ng fried chicken. Ulam natin. Tapos matatapos ko na yung project ko kasi pumili na rin ako ng mga gagamitin ko. Mabuti naman yan at kahit papaano nagagawan mo ng paraan yung pag-aaral mo anak. Kaso, kulang pa pang bayad ko sa tour. Matanong ko nga, magkano pa ba ang kulang? 1,000 pa hunay eh. Hindi naman kasi ako pinabali ng malaki kanina eh. Pero ayos na to. Magagawan ko na to ng paraan. Sa 1 linggo pa naman ang bayad sa tour eh. Sige anak, susubukan ko rin mangutang ha. Pero teka, ito may 300 ako rito. Dagdag mo na yan ha. Naku, salamat Nay. Hindi ko to tatanggihan dahil wala na talaga akong maisip pagkunan ng pera eh. Pero salamat Nay ha. O Dennis, may sobra sa kinita ko sa junk shop. Sa'yo na tong 200 basta pangako mo na magtatapos ka ha. At iahon mo yung sarili mo sa hirap. Ang buhay natin sa hirap kuya. Para to sa ating lahat. Hindi mo pa kasi itigil yung pag-aaral mo na yan. Hindi naman nakakatulong sa gastusin. Nakakapagpabigat pa nga eh. Pagpasensyahan mo na yung tatay mo anak ha. Pagod lang yun. Magapon kasing nangangalakal. Hayaan mo, yung kulang gagawin ko na lang ng paraan ha. Ang hirap po kasi pagsabayin lahat eh. Pero kakayanin ko po. Kasi gusto ko makaon tayo sa hirap ng buhay. Salamat po talaga sa suporta niyo sa akin. Pangako po nanay, mas pagbubutihan ko pa. Gagalingan ko para hindi masayang ang pagtitiwala niyo sa akin. Kathy G, sa awa ng Diyos, ay nakapagtapos ako ng pag-aaral. Sa tulong na rin ni Nanay at Kuya Dindo ko, akala ko noon ay sa pag-aaral na natatapos ang buhay. Pero mas mahirap pala talaga ang buhay pagkatapos ng pag-aaral. Nakasampung kumpanya ako na napuntahan pero walang tumatanggap sa akin, kung kaya't nag-apply ako sa isang BPO company. At sa awa ng Diyos, Kathy, tumagal ako ng 5 taon sa pagiging agent at dahil maganda naman ang performance ko ay nabigyan ako ng pagkakataon na ma-promote sa trabaho ko. Nabibigay ko na ang kailangan nila nanay kahit papano ay nagiging maganda na ang buhay namin. Napag-aaral ko na ang mga nakababata kong kapatid. At Kathy G, inupahan namin ang nagsarang junk shop ni na Aling Gina. Unti-unti ko na rin napapansin na gumagaan na ang loob ng tatay ko sa akin. Congratulations, Sir Dennis! Grabe, dati nakikita lang namin kayo na tinitipid ang sarili nyo. Ngayon, manager na kayo. At hindi lang yun ha, may kotse pa galing sa company natin. Thank you, Sari. At sa inyong lahat na nagtitiwala at naniniwala sa akin. Oo na. Sige na, order na tayo ng... wait lang sagutin ko lang to. Tumatawag kasi si nanay. Hello ma? Bakit po? Anak, puntahan mo kami dito ng tatay mo. Bakit nay? Umalis na kayo dyan dahil sa amin yung lupa na yan.
At bakit ang ingay dyan, Nay? Uwi ka na muna, anak. Ang tatay mo. Sige po, Nay. Papunta na ako. Pasensya na kayo, guys, ha. Pero kailangan ko muna umuwi. May emergency lang sa bahay. Bakit niyo mo ba kasi ginigiba yung junk shop namin? Tigilan niyo yan! Tony, ang tagal na natin tong napag-usapan. Hindi sa inyo ang lupa na to. May karapatan kami na gibain to kahit kailan namin gusto. Aling Gina naman, pag-usapan natin to. May usapan tayo at saka nagbayad yung anak ko ng renta sa inyo. Sino? Yung call center mo bang anak? Asan ang anak na pinagmamalaki mo? Tagasagot lang naman ng tawag yon sa ibang bansa. Insultuhin mo na ang trabaho naming mag-asawa pero wag na wag yung anak ko. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan niya para lang makapagtrabaho ng maayos tapos babastusin mo lang? Tay, tama na po yan. Aling Gina, wala kayong karapatang sigaw-sigawan ng mga magulang ko. Dennis, tama na anak. Aayusin ko to anak. Ako na po, Tay. Aling Gina, sa inyo na ho yan. At sa inyo na rin yung binabayad namin sa upa. Tay, Nay, tayo na ho. Sumakay na po kayo sa sasakyan. Anak, kaninong sasakyan ito? Sa atin ho yan, Nay, Tay. At hindi lang ho yan, Nay, Tay. May binili na rin po akong lupa para pagtayuan natin ng sarili nating bahay at sarili nating junk shop. Unti-unti na tayong aahon sa hirap ng buhay. Kagaya ng pangako ko sa inyo. Salamat anak. Ako dapat yung nagbibigay sa inyo ng magandang buhay. Pero wala akong kakayahan. Pasensya ka na anak. At mas naging tatay ka pa kesa sa akin. Tay, hindi nyo kasalanan na wala kayong kakayahan mag-aral noon. Pero alam ko kung nung bata ka pa lang sinuportahan ka na rin ni na lolo at lola, siguro isa ka ng sikat na mechanical engineer. Anak, pasensya ka na kung hindi ako naniwala na kaya mong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang pinagmamalaki kita anak. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Mahal na mahal ko rin po kayo. At kayo ang inspirasyon ko kung bakit ko narating ang lahat ng ito. Kathy G, nakapagpatayo na po ako ng sarili naming bahay at meron na rin kaming maliit na junk shop at sarili na namin ito. Sa ngayon ay nagtatrabaho pa rin ako bilang isang operations manager sa isang BPO company at napagtapos ko na ang 2 ko pang kapatid. Natutulungan ko na rin ang mga kapatid ko na makapaghanap ng mas maayos na trabaho. Kathy, salamat talaga sa Diyos dahil kahit mahirap ay sinamahan niya rin ako na maabot ang munti kong pangarap. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Nawa ay may napulot po kayong aral, ganun din po ang inyong mga tagapakinig. More power to your station. At God bless po sa inyong programa. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Dennis. Love Me, Kathy G.